Nung mga bata tayo, hindi tayo masyadong nakakapuyat. Dahil paano ka nga naman makakapuyat nung bata ka, ganito ang mga sinasabi sa'yo. Jen, matulog na kayo dahil may pasok pa kayo bukas. Matulog na kayo para tumangkad kayo. Matulog na kayo, ang hirap-hirap niyong gisingin. Si mama naman wala naman kaming pasok. Bakasyon namin ngayon. Aba, sinasagot-sagot mo na ako ngayon. Bakit hindi mo sabihin dyan sa mga viewers mo kung gaano ako nagpuyat para palakihin kayo? Grabing reverse card naman yan, ma. Shout out nga pala sa mga magulang natin na nagpuyat para palakihin tayo. Nagtimpla ng gatas, nagluto ng pagkain, nagpalit ng pampers, pinaypayan tayo para makatulog tayo ng mahimbing, henehele tayo pag umiiyak ng madaling araw, nakikipaglaban sa mga lamok para lang hindi tayo dapuan. So, wag nyo sayangin ang sakripisyo ng magulang nyo, guys. Ha? Maging mabuting anak dapat tayo, okay? Dapat matulog tayo ng maaga. Good night! Isa sa mga puyat moments ko noon, kapag pumupunta kami ng lamay. Alam nyo naman pag lamay, di ba? Tumatagal yan ng 3 araw hanggang 7 araw. Sa lamay, pinapakita ang pakikiramay ng mga kamag-anak, kaibigan at ibang kakilala ng namatay. Nagiging malaking pagtitipon ito hanggang hating gabi. Or minsan nga hanggang madaling araw. Sa lamay, may kantahan, pagmimisa at higit sa lahat, ang isang rason kung bakit ang daming nagpupuyat, ang pasugalan. Hindi ako mahilig sa sugal noon. Nakikinood lang ako, hoping may magbalato sa akin. Pag wala, nakikipagkwentuhan at nakikikanta na lang ako. Sa lamay, parang reunion din, kasi nakikilala mo yung mga iba mong kamag-anak. Hello, gusto mo ng kape? Sige, salamat. Ikaw pala si Jen. Oo, ako nga. Paano mo nalaman pangalan ko? Sinabi kasi ng mama ko, pinsan daw kita, kaya mag-hello daw ako. Ganun? Magkamag-anak pala tayo? Oo, galing pa kami sa malayo, kaya ginabi na kami. Buti, safe kayo nakarating. Kaya nga inaantok na nga ako, buti may kape. Tara, kuha tayo ng kamote. Sabay natin sa kape. Tara! Group projects, assignments, thesis. Ito yung mga bagay na nagpapapuyat sa mga estudyante, lalo na nung panahon namin na walang internet sa bahay. Walang smartphone na pwede kang mag-load para may internet ka. Walang ganon. Kailangan mo pa talaga pumunta sa comshop para mag-research. Naalala ko tuloy yung reaction paper ko noon. Sa sobrang wala akong maisip, isang paragraph lang ang nagawa ko. Tapos nahiya pa akong i-submit. Asus, para namang gumagawa kanyan dati. Shhh! Hindi mo lang alam, meron akong project na talagang pinagpuyatan ko. Partida, mag-isa ko lang nun kahit group project pa yun. Hindi ko nga siya natapos lahat kasi naubusan na ako ng ilalagay. Pero nakapag-submit pa rin ako at medyo mataas yung nakuha kong score doon. Pero bagsak ka pa rin. Nye. Computer games. Yes! Dito talaga ang maraming puyat moments ko nung bata ko. Naging laman ako ng computer shop. Lagi kaming nag-overnight nila Pinya. Yung mga baon namin ay iniipon namin para lang may pang-overnight. Kaya wag nyo kaming tularan, guys. Ano boy? May pang-overnight ka na? Meron na boy. Ano, tara? May kumot na ba tayo? Malamig doon. Meron na boy. Maraming karton doon. Pwede na yun. Kape boy, meron na. Kape? Check men. Kaping matapang to. Hindi tayo aantukin. Cup noodles boy, meron na. Nakakagutom pa naman maglaro. All goods men. May skyflakes pa. Alright, let's go! Boy, magle-level up na ako. Change class na ako nito. Uy, antayin mo ako. Samahan mo muna ako dito men para mabilis ako mag-level up. Sige, saan ka ba nagpa-farm? Dito lang sa mga level 38 na monster. Mahina ang XP dyan. Tara, boost kita. Doon tayo sa level 45 na monster. Sige. Tsaka boss hunt tayo mamaya. Marami daw boss drop ngayon. Tara. May event daw ngayon 7 hours later. Men, ilan na XP mo? 90% na men. Konti na lang. Mag-uumaga na pala. Kaya pa to men. Sige. Sakit na ng mata ko. Ito na. Magle-level up na ako, alright! Alright men, makaka-change job ka na rin. Salamat sa pag-boost boy. Uy! Tapos na overnight nyo! Magsiuwian na kayo! May klase pa kayo! Oh shoot, may pasok pa pala tayo. Tara na men. Ay, oo nga pala. Tara na, wala nang ligo-ligo to.
Hehehe. Sa wakas, makakagamit na ako ng malakas na item. Hehehe. Ma-unlock ko na yung mga skills ng character ko. Mr. Jen and Mr. Pinya, bakit kayo natutulog sa klase ko? Mahilig ba kayo manood ng K-drama? Personally, hindi ako fan ng K-drama. Hanggang sa may napanood kami na talagang pinagpuyatan namin ng mga kaibigan ko. Mga men, panoorin natin tong K-drama na to. Anong title niyan? My girlfriend is a gumiho. Ah, Nine-Tailed Fox. Parang Naruto ah. Baka andyan si Kurama. Subukan natin. Baka maganda. Tara, Nine-Tailed Fox daw eh. So, pinanood namin yung My Girlfriend is a Gumiho. Nung nainteresado kami sa kwento, ay hindi na namin ito tinigilan. Next episode, boy! Ano kayang mangyayari? Miho! Bakit mo siya iiwan? Hindi! Bakit pa kasi natin pinanood to? Yung puso ko. Yung puso ko. Sino kasi bumili nito? Nakakawala ng pagkalalaki. Itulog na lang natin to. Mag-uumaga na oh. Hindi ko kaya. Napakasakit. Ganto ba talaga ang mga kwento sa K-drama? Tagos sa puso, men. Matutulog tayong puyat at luhaan nito. Talking stage sa crush mo. Ito yung puyat moments na talagang mag-i-invest ka ng time para mapasagot si crush. Yung tipong mapapagana mo talagang utak mo para lang makaisip ng topic na pwedeng pag-usapan. Hello, good evening Ellie. Gising ka pa? 2 hours later. Hi Jen, SLR. Kakakain ko lang. Bakit? Wala lang. Hehe. May ginagawa ka ba? Eto, nagpapatunaw lang bago matulog. Hindi naman ako nakakaistorbo, no? Hindi naman. Ayos nga, may kausap ako. Wala naman ako ginagawa ngayong araw. Ayos. Wala din kasi ako magawa ngayong araw eh. Naghahanap ako ng kausap. We, bakit ako? Marami namang pwedeng makausap dyan. Ikaw gusto ko makausap eh. Bakit nga ako? Masaya ka kasi kausap. Asus, sinasabi mo lang yan eh. Totoo nga. Okay, so ano next natin pagkukwentuhan ngayon? Oh shoot, eto na naman. Kailangan ko na naman mag-isip ng topic. Anong paborito mong number sa electric fan? 1? Bakit naman? Kasi ako number 1 fan mo eh. Asus! Oh, ikaw, ano paborito mong number sa electric fan? Wala eh. Hindi kasi kami gumagamit ng electric fan dito. Oh, siguro hindi mainit dyan sa lugar nyo, no? Oo, malamig dito. Sarap siguro mamasyal dyan sa inyo. Oo naman. Gusto mo ipasyal kita dito? Sige ba, basta libre mo ko. Hati tayo. Siyempre, hindi lang naman ikaw mamamasyal eh. Ngek, sige. At sila'y nag-usap magdamag hanggang sa naubusan na ng bagong topic si Jen. Huy, ano na, tagal mong mag-reply ha. Mag 10 minutes na. Ay, sorry. May ginawa lang ako saglit. Oh shoot. Wala na akong maisip na topic. Wala na siguro tong matapik. Hoy, matulog na kaya tayo. Mag-uumaga na, oh. Oo nga no. Tara, naantok na rin ako eh. Tuloy na lang natin ulit next time. Sige, good morning. Good morning din. Woo! Naubusan ako ng topic dun ah. Di bale, mag-research na lang ulit ako ng mga pwede pa naming pag-usapan. Puyat moments sa trabaho. Sa tingin ko, ito talaga ang may pinakamaraming nagpupuyat. Tulad ng mga nagtratrabaho sa call center, security guard, programmers, at syempre mga animators. Nung nangangarap pa lang ako maging animator, hindi pumasok sa isip ko na makakaranas ako ng pagpupuyat dito. Ang iniisip ko lang noon, gusto ko lang mag-animate. Yun lang. Pero nung kailangan ko na maghanap ng trabaho, dito na. Dito na ako pinagsasampal ng katotohanan. Nung unang work ko bilang isang animator, excited pa ako. Talagang animate lang ako ng animate. Pero nung tinambakan ako ng trabaho, eto na. Na-activate na naman ang godly puyat mode ko. Okay lang naman sa akin kasi maraming trabaho, maraming pera. Pero pag may deadline, need mo mag-rush at isacrifice ang tulog. Kaya pala tinawag na deadline. Kasi pagdating ng deadline, paktay ka na rin.
Naalala ko tuloy yung 2 hours lang tulog ko kada araw. Leche, para akong lumulutang. Akala ko nga kinukuha na ako ni Lord eh. Jen, you've done enough. You can rest now. Hindi pwede. Paano na lang yung mga bills ko, Lord? Tsaka marami pa akong pangarap. Okay, Jen. Pagbibigyan kita. Basta matulog ka ng 8 hours a day. Thank you, Lord. Overthinking malala. Naranasan nyo na ba yung antok na kayo tapos nung matutulog na kayo, hindi kayo makatulog? Yung feeling na kapag nakahiga kayo, doon lang na-activate yung utak mo, tapos hindi ka patutulugin. Bigla kang mapapatanong ng, sino ba ako? Anong purpose ko dito sa mundo? Ano kayang mangyayari sa akin sa future? Tapos maaalala mo pa yung mga kahihiyan at mga bad decisions na pinaggagawa mo. Sana hindi ko na lang ginawa yun. Dapat kasi ganito na lang ginawa ko nung araw na yun. Hay, siguro kung tinuloy ko yun dati, ganito na ako ngayon. Nagpupuyat pa rin naman ako ngayon, pero paminsan-minsan na lang. Itong mga pinag-upload ko sa YouTube, halos lahat yan, pinagpuyatan ko. Pero sinisigurado ko naman na nababawi ko yung mga tulog ko. Kaya sa mga nagre-re-upload dyan, pahiya naman kayo. Hindi healthy ang pagpupuyat, pero minsan para sa pangarap, sinasakripisyo natin ang mga tulog natin. Kaya sana kung magpupuyat lang din kayo, sana para sa pangarap nyo na lang guys, huwag na sa maling tao, char.